Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang isa na naman kasaysayan na aming ihahandog sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Melanie dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan kong Melanie. 30 taong gulang na po ako ngayon at may asawa at anak. Sisimulan ko ang aking karanasan sa pag-ibig nung ako ay dalaga pa. Inay, pagkatapos ko pong kumain, pupunta ako sa bayan para maghanap uli ng trabaho. Ay, ganun ba anak? Dako, pasensya ka na. Dahil kunti lang ang kinikita sa pasada ng tricycle, nag-itay mo. Oo nga po, inay. Ang daming nagpapasada dahil walang mahanap na trabaho. Pero kunti naman ang pasaheros dahil marami rin walang trabaho. Ay, tama ka, anak. Kaya nagtitiis kami ng tatay mo kahit kunti ang kita para may pambili na makakain natin. Ako naman kasi, pag nakapasok ng sales lady, may hangganan na 6 na buwan lang, inay. Tapos, pahinga ng 3 buwan bago uli nila tanggapin. Ay, sana naman, anak. Makatagpo ka ng permanente trabaho para hindi tayo kapusin sa pera. Yun din ang panalangin ko, inay, para tulungan ako ng Diyos na makahanap ng permanenteng trabaho. Ay, hayaan mo, anak. Tutulungan kitang madalangin para makahanap ka ng trabaho na permanente para sa atin. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Itong iluto mo, Pegay. Gulay para sa tanghalian natin. Kulang pa itong kinita ko Kaya gulay lang muna ang nabili ko. Ay, huwag ka maghanap ng malaki. Kung anong meron na mabili mo, ay hindi naman ako nagre-reklamo. Oo. Pero ang anak natin, sigurado na nagsawa na siya sa ulam natin na gulay araw-araw. Ay, hindi naman, Benong. Dahil sanay naman sa hirap ng buhay si Melanie. Kaya hindi ko naman siya nakikitang magre-reklamo. Ay, nako. Pahirap ng pahirap ang buhay natin. Kung walang tutulong, sigurado na kulang ang pambili ng ating pangangailangan. Wala tayong magagawa dyan, Bedo. Ang anak natin ay nagpunta sa bayan para maghanap muli ng trabaho. Baka sakali na magkahanap daw siya ng papasukan na trabaho. Kawawa rin ang anak natin. Lagi na lang ganyan na hindi permanente ang trabaho niya. Dahil hindi naman siya nakatapos ng kurso niya sa kolehiyo. Ay, oo nga Paano naman? Pagpapasada lang ang hanap buhay mo. Mula noon hanggang ngayon. Pero alam mo, Ben, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Nagiginhawa rin tayo balang araw. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Pagod na ako sa kakaikot ko dito sa mall. Pero wala pa ako nakikitang bakanting trabaho. Paano kaya ito? Diyos ko, sana sa araw na to
bago ako umuwi sa bahay, may resulta na Uy, Melanie! Ikaw na ba yan? Saan ka ba pupunta? Aba, bakit ngayon ka lang? Nagpakita sa akin. Akala ko nasa ibang bayan ka na at nagtatrabaho ka. Naku, wala na friend. Ang hirap dun eh. Dahil nangungupahan lang ako. Tapos, bibilhin ko lahat ng pangangailangan ko. Kaya mas mabuti pa dito sa probinsya. Libre na ang bahay at mga saraywang isda at gulay pa ang mabibili. Sa bagay, tama ka dyan. O, saan ka nagtatrabaho ngayon? Baka may bakante dyan. Pwede akong irekomenda. Teka. Kailangan ng boss ko ay isang sekretarya. Pwede ka ron. Alam ko na kaya mo ang trabaho yun. Tutulungan kita. Sige nga, friend. Para makatulong naman ako sa mga magulang ko. Para matikman naman nila ang maginhawang buhay. Naawa na ako sa kanila Oh, halika na. At ipapakilala kita sa boss ko. May mga aplikante akong iniwan dun eh. Kaya huwag kang magpahalata na kilala mo ako ha. Sige. Ibigay mo na sa akin ang mga papeles na kailangan na ipasa mo. At ako na ang bahalang magsasabi sa boss ko. Ano bang sasabihin mo, Nita? May nakalimutan ka ba na tanongin sa akin? Ano yun? Kuwan po, sir. May napili na ho ba kayo sa mga nag-apply bilang sekretarya ninyo, sir? Wala pa naman. Dahil binabasa ko pa ang kanilang resume at transcripts of records. Bakit? May problema ba? Sir, kung wala pa po, pwede po bang i-recommenda ko sa inyo ang isang kaibigan ko para magkatrabaho na? Kasi may sinusuportahan siyang mga magulang. Well, tignan ko muna kung kaya na ang trabaho. Bakit? Ano bang natapos niya? Madali ba siyang turuan? Sir, 2 taon lang po ang tinapos niya kurso at may karanasan na po siya sa trabaho. Kaya lang ay casual lang. Okay, sige. Kausapin ko muna siya. Bago ko sabihin na pwede siya dito sa opisina. At ayaw ko nang tatamad-tamad. At dapat alis to siya. Opo, sir. Alam po ninyo, masipag po ang kaibigan ko at matalino pa. Kaya madali siyang turuan kung ano ang magiging trabaho niya. Sige, papasukin mo siya para makita ko kung totoo ang sinasabi mo. At nang makilatis na rin ang kanyang ugali. Okay naman itong resume mo at itong transcript of records mo. Matalino ka nga. Kaya ikaw na lang ang pipiliin ko sa bakanting position dito sa opisina. Ha? Totoo ba, sir? Naku, maraming salamat po sa inyo dahil kailangan ko talaga ang trabaho. Sana magustuhan mo dito at makasundo mo ang mga kasama mo dito sa opisina. Opo, sir. Gagawin kong lahat ang sinabi nyo dahil kailangan ko talagang trabaho para sa amin ng pamilya ko. Kung ganon, ay makakapagsimula ka na bukas para maturuan ka ni Nida sa mga dapat mong gawin dito. At kung may tanong ka, sa kanya mo na lang sabihin dahil siya ang nakakaalam din sa trabaho niya. Yes, sir. Ako na po ang bahalang magtanong kay Nida dahil kaibigan ko naman siya Melanie, total, bukas na pa naman ang simula ng trabaho mo. Ang gusto ko sana ay samahan mo akong mananghalian doon sa paborito kong kinakainan. Ha? Kwan, sir? Nakakahiya po naman sa kasama ko. Baka may masabi siya sa akin Mas mabuti sana kung kaarawan niyo ngayon. Pagbibigyan ko kayo.
Melody, anak, maaga kang umuwi kanina. Ano bang resulta ng pinag-apply mo ng trabaho? Nako, inay, napakaswerte ko po dahil nakahanap na ako ng permanenteng trabaho at dahil doon sa kaibigan ko na si Nida. Ha? Paano kang nakapasok sa trabaho? May kilala ba si Nida at inirekomenda ka niya? Opo, inay, doon mismo sa opisina na pinagtatrabahuan niya. At ang bait ng boss namin, inay, nang sinabi ko na kailangan ko ng trabaho kasi umaasa kayo sa akin. Agad niya akong kinuha. Aba, mabait at maawain pala ang boss na yon. Sana, ipakita mo na kaya mo ang trabaho para wala siyang masabi sa'yo, anak. Opo, inay, talagang magsisipag po ako para sabihin na hindi siya nagkamali ng pagtanggap sa akin. Ay, salamat naman. At nakahanap ka uli ng trabaho mo at hindi na kontrata, kundi sigurado. Habang gusto mo ang trabaho, ay mananatili ka doon. Yun po ang gusto ko, inay. Yung pangmatagalan para hindi ko na problema ang panggastos natin dito sa bahay at hindi na rin tayo uutang at kakapusin sa dapat bayaran. Aga mo naman, Bes. Baka hindi ka nakatulog dahil may bago ka ng trabaho. Alam mo, friend, excited ako sa bago kong trabaho. Kaya dapat na hindi ako matrasado para hindi magalit si boss. Huwag kang mag-alala kay boss. Maunawain yun. Hindi yata alam magalit eh. Basta sabihan ka lang ng mahinahon at gawin mo ng tama ang trabaho mo. Ganon ba? Eh, mabuti naman para hindi ako laging kakabahan pag ginagawa ko ang trabaho ko. Teka, may asawa na ba si boss o kaya'y girlfriend? Wala pang asawa si Sir. Pero ang alam ko ay nagkaroon sila ng relasyon ng pinalitan mong empleyada at kumalas si Sir sa kanya dahil may hindi nagustuhan eh. Anong hindi niya nagustuhan? Anong hindi nagustuhan ni Sir sa empleyadang yon? Siguro naman, maganda at mabait. Ano kayong dahilan, friend? Di ko alam eh. Dahil hindi rin sinasabi ni Sir kung may di siya nagustuhan dun sa nakarelasyon niya. Basta wala lang. Teka, turuan mo ako sa dapat kong gawin para maayos ko ang aking trabaho. Baka darating na si Sir, makita niya tayo na nagchichismisan. Huwag kang mag-alala. Hindi pa darating si boss dahil may importante siyang lakad. Paano mo nalaman? Tumawag ba siya sa'yo? Kaya pala, hindi ka pa nagtatrabaho dahil wala pa si boss. Ikaw sige na, turuan mo na ako sa dapat kong gawin sa aking trabaho para mapag-aralan ko at matapos ko ang dapat ayusin. Epay, asan ba si Melanie? Naghanap ba ng trabaho niya? Baka gabihin yun. Ay, alam mo, Bidong, nakatagpo na ng trabaho si Melanie at inirekomenda ng kanyang kaibigan. Kaya magkasama sila sa opisina. Mabuti kung may trabaho na si Melanie. Aba talaga kailangan na magtrabaho yun para mabili yung gusto niya. May lalo na. Talaga na yung anak mo. May pangangailangan din yan. Oo naman, Benong. Hindi rin natin maibigay sa kanya ang gusto niya dahil malit lang ang kinikita mo sa pagpapasada. Ay, talagang hindi tumigil si Melanie sa paghanap ng trabaho at sa wakas,
nakatagpo rin siya. May sana tulungan din tayo sa ating pamumuhay na. Yun talaga ang gusto niyang pagyari para matulungan ka rin para sa ating pangangailangan sa buhay. Mabuti na lamang at may anak tayo na hindi babaya sa atin. At sana magtagal sa doon sa bago niyang trabaho para naman kahit paano makatulong sa ating kabuhayan. Talaga naman, na yan ang iniisip ni Melanie. Dahil naaawa na rin siya sa iyo na wala ka na raw pahinga. Kaya naghanap ng trabaho para naman makapagpahinga ka raw. Nida, may itatanong ako sa'yo. Sana sabihin mo sa akin ang totoo. Ha? Ano po yan, sir? May nobya na ba si Melanie? Naku, sir, wala pa ho. Dahil hindi pa raw niya nakita ang hinahanap niyang magiging nobyo niya Ganun ba? Teka, may naikwento ka na ba tungkol sa akin? Sinabi mo na nagkaroon kami ng relationship. Wala pa po akong naikukwento tungkol sa inyo. Dahil hindi naman po siya nagtatanong sa akin eh. Okay, Nida. Sana kung sakali na magtanong siya, huwag mong sasabihin sa kanya. Total, wala na kaming relasyon. Opo, sir. Hindi na malalaman ni Melanie yon ang inyong nakaraan at ang inyong nakarelasyon. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Bes, may sasabihin ako sa'yo ha. Pero huwag mong sabihin na sinabi ko na sa'yo. Ha? Ano bang sasabihin mo? Hindi ba nagustuhan ni Sir ang mga trabaho na pinagawa niya sa akin? Hindi yun, Bes. Kundi nagtanong tungkol sa'yo. At sa palagay ko, maaring may plano na pumunta sa bahay ninyo. Bakit siya pupunta doon? Aba, nakakahiya dahil bahay kubo lang ang tinitirhan namin eh. O di ba sinabi mo na kailangan mong suportahan ng mga magulang mo? Di alam niya na mahirap lang ang buhay ninyo. Anong malay mo? Baka siya na ang makakatulong sa inyo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Bes? Ano? Totoo kayang tutulungan ni Ronnie si Melanie? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng lihim kasaysayan ni pinadala ni Melanie dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz.
love, and memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.